Kumusta Stoics? Welcome back sa Daily Stoic PH, kung saan pinagsasama natin ang karunungan ng mga sinaunang Stoic sa magulong mundo nating ngayon. Ang topic natin ngayon ay kakaiba. Medyo delikado, medyo mapang-akit, at higit sa lahat, makapangyarihan. Ito ay ang Dark Seduction. Kaya kung handa ka ng matutunan ng tungkol dito, pindutin mo yung subscribe button at huwag na natin itong patagalin. Hindi lang ito tungkol sa tukso ng laman. Ito ay tungkol sa tukso ng kapangyarihan, ng yaman, ng kasinungalingan, at ng kontrol. Isipin mo isa kang tao na kayang i-attract ang kahit na sino man na maka-interact mo. Ganon kalakas ang kapangyarihan ng Dark Seduction. Ang tanong, paano mo malalaman kung nilalaro ka na? At paano mo poprotektahan ang sarili mo gamit ang isip ng isang Stoic? Let's begin. Malamang marami sa inyo ang nakarinig na ng salitang Dark Seduction at marami naman sa inyo na bago ito sa pandinig, kaya hayaan niyo akong ipaliwanag ito. Ano mga ba ang Dark Seduction? Alam mo, kapag pinag-uusapan natin ang salitang seduction o pang-aakit, kadalasan ang pumapasok agad sa isip ng mga tao ay puro romantikong bagay. Yung tipong pagpapapansin, pagpapabango, o pagpapakilig sa isang tao. Pero alam mo ba na may mas malalim, mas misteryoso, at minsan mas mapanganib na anyo ng seduksyon? Ang tawag dito ay Dark Seduction. Ang Dark Seduction ay hindi lang basta simpleng pang-aakit. Isa itong manipis na linya sa pagitan ng charm o charisma at psychological manipulation. Sa madaling salita, ito yung paggamit ng mga aspekto ng tinatawag nating dark psychology para maakit, mapalapit o mapasunod ang isang tao. Hindi lang dahil sa gusto nila, kundi dahil sa napasok na sila sa ilalim ng impluwensya mo. Alam mo ba na mayroong tinatawag na dark traits na madalas kaakibat nito? Karaniwan, ang mga personalidad na mahusay sa dark seduction ay may tinatawag na dark triad traits. Ito yung narcissism, sobrang mataas na kumpiyansa sa sarili at madalas ginagamit ng itsura o karisma para maahikayat ng iba. Machiavellianism, pagiging manipulatibo, strategic at mapanlinlang para makuha ang gusto. Psychopathy, kawalan ng empathy o pakialam sa nararamdaman ng iba pero may kakayanang magpakita ng charm kung kailangan gamitin. Ngayon, hindi ibig sabihin na lahat ng mga taong may ganitong traits ay gumagamit ng dark seduction. Pero ayon sa mga pag-aaral, sila yung kadalasang may kakayahang gawin ito ng epektibo. Bibigyan kita ng halimbawa. May isang tao na sobrang confident. Alam kung paano ka kausapin, paano ka pakiligin o pasayahin. Pero unti-unti, napapansin mong parang nai-inlove ka hindi dahil sa tunay na nararamdaman mo, kundi dahil sa paraan niya ng pagtrato sa'yo. May halo ng control, psychological tactics at subtle manipulation. Minsan, hindi mo agad napapansin kasi parang ang saya. Pero kalaunan, mararamdaman mo na parang naging dependent ka sa kanya, emotionally o psychologically. Para hindi lang puro opinyon ang kwentuhan natin, ito ang ilang mga pag-aaral na sumusuporta sa konsepto ng dark seduction at dark traits. Jonason and Webster 2010. Sa kanilang pag-aaral tungkol sa Dark Triad, nalaman nila na ang mga taong mataas ang score sa Dark Triad traits ay mas magaling sa short-term mating strategies. Ibig sabihin, mas magaling sila sa pagpapalapit o pagkuha ng atensyon ng ibang tao, lalo na sa romantic o sexual contexts. Bahagi ito ng Dark Seduction. Carter, Campbell, and Munzer 2014. Ipinakita sa research na ang mga taong mataas ang narcissism at Machiavellianism ay mas madalas gumamit ng deception o panlinlang sa romantic relationships. Isa ito sa core techniques ng dark seduction, gamitin ang charm at manipulasyon para makuha ang gusto. Paul Hus and Williams, 2002. Isa sa pinakaunang pag-aaral na nagsama-sama sa konsepto ng dark triad. Dito nila na-establish na ang tatlong traits na ito ay konektado sa interpersonal manipulation at exploitation. Eksakto kung ano ang ginagawa ng dark seduction. Nakakatawang isipin pero totoo. Kahit alam nating toxic o manipulative minsan ang ganitong paraan ng pang-akit,
marami pa rin ang nahuhulog dito. Bakit? Kasi appealing sa tao ang confidence, mystery, at yung feeling na parang special ka sa paningin ng isang tao. Kahit pa may halong manipulasyon, minsan natatabunan ito ng kilig at psychological thrill na nararamdaman natin. Kaya sa madaling salita, ang dark seduction ay parang isang matamis pero laso na bulaklak. Nakakaakit sa una, pero kapag hindi tayo naging mapanuri, pwede tayong masaktan o magamit. Alam mo, ang dark seduction ay hindi lang iisang forma. Parang chameleon ito. Nag-iiba depende sa sitwasyon at sa taong gumagamit. Hindi lahat ng gumagawa nito ay obvious. Minsan sobrang subtle, hindi mo agad mapapansin. Kaya mahalagang maintindihan natin ang iba't ibang anyo o uri ng dark seduction para aware tayo. Una, psychological seduction. Panghihikayat gamit ang pag-iisip at emosyon. Ito yung klase ng seduction kung saan ginugulo o pinapagalaw ang emosyon at isipan ng isang tao. Dito pumapasok ang manipulation, gaslighting, at emotional dependency. Halimbawa ng steps o execution. Magpapakita ng sobrang interes sa'yo sa simula. Love bombing. Kunwari super invested siya. Unti-unti kang bibigyan ng mixed signals. Minsan sweet, minsan cold. Para magulo ang isipan mo at lalo kang mahumaling. Gagawa siya ng subtle comparisons para maramdaman mong siya lang ang nakaka-appreciate sa'yo o siya lang ang makakaintindi sa'yo. Physical seduction, pang-akit gamit ang itsura o kilos. Ito naman yung gamit ang pisikal na anyo, galaw ng katawan, eye contact at presence para maka-attract ng iba. Pero tandaan, hindi lang ito tungkol sa kagwapuhan o kagandahan. Confidence, posture at subtle na kilos ang importante rito. Halimbawa ng steps o execution, gumagamit ng power posing o confident na tindig para magmukhang dominante at kaakit-akit. May sinadyang eye contact pero may halo ng intensity o mystery, hindi yung typical na tingin lang. Subtle na paglapit sa personal space ng isang tao pero hindi bastos, enough lang para maramdaman mo yung presence niya at madistract ka. Verbal seduction. Pag-aakit gamit ang mga salita. Ito ay gamit ang mga salita para magtanim ng ideya, emotion o desire sa isip ng isang tao. Pwede itong compliments, subtle threats o suggestive remarks na nakakaapekto sa iyo psychologically. Halimbawa ng steps o execution. Magbibigay ng compliments na hindi typical, tulad ng, alam mo, may kakaibang presence ka. Hindi ko ma-explain pero nakaka-distract. Magtatanim ng subtle insecurities para mag-depend ka sa validation niya. Halimbawa, lagi ka bang ganitong tahimik? Pero sa akin, okay lang. Gusto ko yung mysterious side mo. Gagamit ng humor na may double meaning o flirtatious undertone na parang laro sa isip. Situational seduction. Pang-aakit gamit ang sitwasyon o kapaligiran. Dito, ginagamit ang control sa environment o sitwasyon para maging vulnerable o mapalapit ang target. Hindi laging halata, pero madalas strategic ito. Halimbawa ng steps o execution. Magse-set up ng coincidental na pagkikita o sitwasyon pero sa totoo lang, planado niya lahat. Lilikhain niya ang isang setting kung saan dependent ka sa kanya. Halimbawa, siya lang ang kilala mong tao sa isang event, kaya siya lang din ang lalapitan mo. Pipiliin niya ang tamang timing kung kailan ka emotionally vulnerable bago magbakita ng extra care o affection. Diba? Napaka makapangyarihan talaga ng skills na ito. Pero paano nga ba ini-execute ng mga manipulator ang dark seduction? Para mas malinaw, heto ang mas structured na halimbawa ng step-by-step execution na madalas ginagawa ng mga gumagamit ng dark seduction. Step 1.
Target selection. Pipiliin muna ang taong susceptible. Karaniwan yung may emotional needs, insecurities, o nasa vulnerable na sitwasyon. Step 2. Establishing presence. Magpaparamdam agad ng confidence, charm o mystery. Minsan tahimik lang pero napapansin. Minsan may eye contact, minsan may subtle touch. Step 3. Emotional hook. Gagamit ng words, gestures or situations para makuha ang atensyon at emotion ng target. Pwedeng love bombing o pagiging sobrang understanding. Step 4. Psychological confusion. Magbibigay ng mixed signals, compliments na may halong pang-iintriga o paparamdam na siya lang ang nakakaintindi sa'yo para lalo kang ma-curious at mahumaling. Step 5. Creating dependency. Unti-unti kang dadalin sa punto na magde-depend ka sa kanya emotionally or psychologically. Kapag wala siya, parang kulang. Step 6. Control or exploitation. Kapag fully invested ka na, doon na papasok ang subtle control. Pwede kanyang gamitin, manipulahin o pagsamantalahan sa gusto niya. Minsan, financially, romantically or psychologically. Papaalahanan lang kita, hindi lahat ng charm o pangaakit ay dark seduction. Pero kung may halong manipulation, pandilin lang o intensyon para pagsamantalahin ka, yan na yun. Ang kagandahan ng kaalaman tungkol dito, hindi para matakot tayo, kundi para maging alerto at marunong makabasa ng tao. Minsan hindi mo masisiri ng mga biktima ng dark seduction kung bakit sila nabibiktima ng mga manipulator. Dahil ang mga manipulator, tahimik lang sila sa una. Para kang pinaliliguan ng atensyon, ng tamis ng salita. Pero sa dulo, hindi ka na makakakilos. Number 1. Charm muna, control sa huli. Sa simula, parang ang bait. Parang ikaw yung pinaka-importanting tao sa mundo. Pinupuri ka, pinaparamdam sa iyo na espesyal ka. Pero kapag nakuha na nilang tiwala mo, doon na dahan-dahang lilitaw ang utos, ang demand, ang control. Kailangan ganito gawin mo. Kung mahal mo ko, susundin mo ko. Number 2. Emotional hooking. Dito ka talaga masasabit. Guilt, takot, kaligayahan, ginagamit nila lahat yan na parang tali. Kapag masaya ka, sila dahilan. Kapag malungkot ka, sila rin dahilan. Gagawa sila ng cycle na ikaw mismo, hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Minsan, pagsisisihin mo sarili mo kahit sila ang mali. Number 3. Gaslighting. Ito na yung ultimate mind game. Baliw ka lang. Imagination mo lang yang. Sensitive ka masyado. Ginugulo nila ang realidad mo. Hanggang sa ikaw mismo hindi mo na alam kung totoo ba nararamdaman mo o sila lang talaga ang nagpapagulo ng isip mo. Number 4. Isolation. Tahimik pero malupit. Unti-unti ilalayo ka sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa sarili mong prinsipyo. Dahan-dahan parang ikaw na lang at sila. Kapag sila lang natira sa paligid mo, mas madali nilang kang paikutin. Ang stoic ay hindi bulag. Alam niya na hindi lahat ng matatamis na salita ay totoo. Hindi siya agad nagpapadala sa papuri. Pinagmamasdan niya, hindi lang pinapakinggan. Kahit gaano ka charming, gaano ka sweet, sinusuri niya. Ano ba talaga ang motibo mo? Dahil ang totoong malakas, hindi lang nagpapadala sa emosyon, marunong tumingin sa likod ng maskara ng mga tao. Dahil alam mo na ang paraan ng mga manipulador para mapagana ang dark seduction, dapat alam mo rin kung paano mo poprotektahan ang sarili mo laban dito. Alam mo, sa mundo ngayon, hindi lang pisikal na peligro ang dapat iwasan. Mas matindi yung mga taong marunong maglaro ng isipan mo. Paano mo nga ba talaga mapoprotektahan ang sarili mo laban sa dark seduction? 1. Awareness.
Magising ka bago ka mahulog. Bago ka maakit, bago ka mapasok sa gulo, bago ka mapaniwala sa mga tatamis na salita, huminto ka. Magtanong ka. Itong taong to, itong sitwasyong to, ito ba ay makakatulong sa karakter ko o unti-unting sisira sa pagkatao o? Hindi lahat ng exciting dapat salihan. Hindi lahat ng nagbibigay atensyon dapat pagbigyan. Laging alaalaanin, kung hindi ito nagpapalago sa iyo, baka unti-unti ka nitong binabagsak. 2. Virtue first, pleasure later. Hindi lahat ng masarap dapat unahin. Sabi ng mga Stoic, pleasure fades, character remains. Oo, may mga bagay na masarap, kasayahan, atensyon, pagmamahal, validation, pero tanong, tama ba? Malinis ba? Ikabubuti ba ng pagkatao ko? Ang totoong matibay na tao hindi nagpapadala sa unang kilig, sa unang saya. Inuuna niya ang prinsipyo kaysa sa panandaliang ligaya. Dahil sa dulo, kapag integrity mo ang nawala, kahit anong ligaya, wala rin. 3. Delayed reaction. Master mo dapat sarili mo, hindi emosyon mo. Sabi ni Seneca, ang galit ay parang apoy, huwag mong palalain. Ganon din sa tukso. Kapag may nangaakit, may nagsasamantala, may nagpapalabo ng isipan mo, huwag ka agad bumigay, huwag agad mag-react. Huminga ka, pakinggan mo sarili mo, tingnan mo ang sitwasyon. Kapag kaya mong patagalin ang reaksyon mo, ibig sabihin, kontrolado mo sarili mo. Hindi ka basta-basta naaapakan ng kahit sino. At sa panahon ngayon, ang marunong magtimpi, siya ang tunay na malakas. 4. Ask, what's the cost? Lahat may presyo. Siguraduhin mong kaya mong bayaran. Oo, may mga bagay na parang libre, pero ang totoo, lahat ng bagay may kapalit. Tanungin mo sarili mo, yung saya ba ngayon, kaluluwa ko ang kapalit? Yung opportunity ba ngayon, respeto ko sa sarili ko ang mawawala? Yung attention ba ngayon, pagkatao ko ang babagsak? Ang Stoic, hindi siya killjoy. Marunong din siyang mag-enjoy, magmahal, tumawa. Pero isa lang ang kaibahan niya, hindi siya nilalaro. Nakikita niya ang laro bago pa siyang mapasama rito. Ang pinakamalupit na depensa, hindi galit, hindi takas, kundi awareness. Kapag malinaw ang isip mo, hindi ka basta-basta mabubulagan ng salita, emosyon o tukso. Dahil ang tunay na malakas, hindi yung mabilis sumagot, hindi yung madaling bumigay, kundi yung marunong huminto, mag-isip, at pumili ng tama. Kung naramdaman mong napaisip ka sa episode na to, kung may parte sa iyo na parang natamaan, baka ito na ang sign na piliin mong magising at hindi bumigay. Ang tunay na Stoic ay hindi malamig pero marunong umiwas sa apoy. Like, comment at subscribe kung gusto mong mas marami pang episodes na ganito. Madilim man ang topic pero laging may liwanag ng karunungan. Maraming salamat sa panonood.